So, mapagpalang gabi po sa ating lahat and happy midweek prayer meeting mga kapatid. At samahan niyo po akong pag-aralan ang chapter 6 ng Book of Prayer. Ayan, so entitled The Prayer of Faith. So, sinasabi dito, prayer is heaven's means of success in overcoming sin. Prayer is heaven's ordained means of success in the conflict with sin and the development of Christian character. So, inordinahan ng langit na ang panalangin ay isang paraan para magamit natin, para tayo po ay maging success na makipaglaban, managumpay tayong makipaglaban sa kasalanan at ma-develop yung character ng Panginoon. For the pardon of sin, for the Holy Spirit, for a Christ-like temper, for wisdom and strength to do His work, for any gift He has promised, we may ask, and the promise is, ye shall receive. So, ang kapatawaran ng kasalanan, mga kapatid, ang awa ng Panginoon, ay pagkakaloob sa atin kung atin pong hahanapin ito sa pamamagitan ng panalangin. At ipagkakaloob niya ang kanyang banal na espiritu para tayo ay magkaroon ng character ng Panginoon. Kasi kung ano yung espiritu na nasa iyo, yun yung makikita sa ugali mo. At bibigyan ka ng kaalaman na makalangit na magagamit mo sa kanyang gawain dahil ito po ay pangako. Ito yung regalo na pinangako sa iyo na matatanggap mo ito. Sinasabi pa diyan, through the exercise of faith, the believer comes into possession of these blessings. So, sa ating buhay ngayon mga kapatid, bilang mananampalataya, ay kailangan talagang palagi nating i-exercise ang ating pananampalataya na maniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil, yun na nga, ay kailangang paniwalaan natin ang isang bagay para atin pong makamit ito. God longs to do great things for us. So, gusto ng Panginoon na gumawa ng mga malalaki o dakilang bagay para sa atin. Our part is to pray and believe. So, ano po? Yung part natin ay manalangin at manampalataya sa mga bagay na ninanais natin. Kasi hindi pa natin hinihingi, ay binibigay na po ng Panginoon. Sinasabi dyan, watch unto prayer. So, kailangan tayong maging mapagbantay na manalangin para makaiwas tayo sa mga tukso at sa mga bagay na hindi natin kaya. Dahil ang panalangin ay isa po itong paraan na para makaiwas tayo sa kasalanan. Watch and cooperate with the prayer hearing God. Bear in mind that we are laborers together with God. So, sa ating pagbabantay, tayo po ay nakikipag-cooperate sa langit para marinig po ng Panginoon ang ating mga panalangin. Kaya tandaan natin na tayo po ay mga manggagawa ng Diyos. At kailangan talaga nating ihiling sa Kanya yung mga bagay na ikalulugod din niya. Yung Kanyang kalooban, mga kapatid. Speak and act in harmony with your prayers. So, ano yung hinihiling mo? Nakakaalam po yung Panginoon. At kailangan tayong magsalita at gumawa na naaayon sa ating mga panalangin, na naaayon din sa ating pananampalataya. When perplexities arise and difficulties confront you, look not for help to humanity. Trust all with God. The practice of telling our difficulties to others only makes us weak and brings no strength to them. So, minsan tayong mga tao, kapag tayo ay nababagabag ng mga problema, o tayo ay nahihirapan, parang hinaharap natin ang mga bagay o yung problemang ito, humihingi tayo ng tulong sa mga tao. Pero alam naman natin na bawat isa sa atin ay may mga problema. Kaya, bakit kaya na nagtitiwala tayo sa ibang tao? Iniisip natin na makakatulong sila sa atin. Pero ang pinaka-the best na makakatulong sa atin, walang iba kundi ang Diyos lang. Kasi siya po yung nakakaalam. So, ang pagtitiwala po ay kailangan talagang sa Diyos mo lang ibibigay.
Pwede namang magtiwala sa tao, pero wag mong ipagpalit ang Diyos sa tao. Kaya nga yung pa-practice po na sabihin yung mga kahirapan mo, ay wag mong sabihin sa iba. Baka maging burden ka lang din sa kanila. Kasi sila din ay mahihina gaya sa atin. At hindi sila magbibigay ng kalakasan kasi sila ay may mga kahinaan talaga. Kaya na nangangailangan ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. We seek the strength of erring finite man when we might have the strength of the unerring infinite God. So, ang hanapin po natin na lakas, tayong mga mahihina, may mga hangganan na tao, ay walang iba kundi yung kalakasan lamang na nanggagaling sa Panginoon. Siya ay patuloy na umaapaw ang biyaya sa atin. Tayong mga mahihina ay palalakasin niya at umaapaw ang kanyang lakas sa ating mga nagpapakumbabang humihingi ng tulong sa Panginoon. You need not go to the ends of the earth for wisdom, for God is near. Minsan tayong mga tao, naghahanap tayo ng mga karunungan o kaalaman na nanggagaling sa mga makamundo nating kaibigan. Hindi natin alam na napakalapit ng Panginoon. Pwede natin siyang lapitan sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya. It is not the capabilities you now possess or ever will have that will give you success. So, minsan, yun yung iniisip natin na yung capability natin ngayon, ito yung magpapakita sa atin na tayo magiging success. Pero ang totoo, wala na pong ibang magbibigay sa atin ng tagumpay sa ating mga kahirapan ngayon, kundi yung success lang nanggagaling sa Panginoon. He longs to have you expect great things from Him. So, nangangailangan ang Panginoon at tinitingnan niya yung sarili natin at ninanais niya na tayo ay gumawa din na naayon sa kanyang kalooban. Sinasabi diyan na naghahangad ang Panginoon ng mga malalaking o dakilang bagay para maipagkaloob niya sa atin. Tayo, kulang lang din ang pananampalataya. Kaya mga kapatid, kailangan talaga i-exercise yung pananampalataya natin. It is that which the Lord can do for you. Ito yung mga bagay na hindi natin minsan iniisip, na walang imposible sa Panginoon. Kung ano yung ninanais natin, kung ito ay kanyang kalooban, ay kanya itong ibibigay sa atin. He longs to give you understanding in temporal as well as in spiritual matters. So, kapag tayo ay nahihirapan sa mga bagay dito sa mundo, minsan, ginagawa natin o sinasabi natin sa ibang tao, pero ang totoo, hindi sila makakatulong sa atin. Ang Panginoon lamang po ang makakapagbigay ng mga temporaryong bagay at the same time sa mga spiritual na bagay. At ito po yung kailangan nating ihiling sa Panginoon na maangkin natin. Kasi wala naman pong ibang makakatulong sa atin sa ating mga problema, lalo na sa mga financial, kasi nga God will provide naman talaga. Pero ang Panginoon talaga nagbibigay sa lahat ng bagay na ninanais natin. Sinasabi pa dito na put your talents into the work, ask God for wisdom, and it will be given you. Kapag ang ating mga talento, ang ating oras, ang ating kaalaman, ang ating mga kalakasan, ang ating panahon, ay ibinigay natin sa Panginoon at inilaan natin sa Kanya ng buong buo para sa Kanyang gawain, tayo po ay humiling ng karunungan sa Kanya at ibibigay niya sa atin ito. Kasi pangako niya ito lalong-lalo na pag gagamitin mo sa gawain niya. Pangako niya na ipagkakaloob ito sa atin. Kaya wag na wag po tayong magdadalawang isip na humingi sa Kanya dahil tapat siya na ipagkakaloob ang lahat ng bagay na ito. Prayer and faith will do wonderful things. So, yung panalangin pala na may pananampalataya, ito yung hindi natin iniisip na napakalaking halaga o napakalaking bagay na magagawa para sa atin, para mapagkalooban tayo ng mga dakilang bagay. Shall we not brace ourselves against disappointments and temptations to be discouraged? So, minsan sa ating sarili, tayo ay nadidisappoint sa mga bagay-bagay na nangyayari at sa mga tukso na pinapahintulot ng Panginoon sa atin. At agad-agad tayong susuko na hindi tayo agad lumalapit sa Panginoon para magbigay sa atin ng encouragement.
Kaya nadi-discourage lang din tayo. At ito yung paraan na parang sinusubok yung pananampalatayang meron tayo. Pero tandaan natin na ang Panginoon ay tapat. Natutulungan niya tayo kasi hindi niya naman tayo hayaan na nalulugmok sa problema. So, God is merciful and with the truth rejoicing, purifying, ennobling the life, we can do a sound and solid work for God. So, ang Panginoon po ay napaka merciful. At kung tayo ay gagawa sa kanyang gawain at isinasabuhay ang katotohanan, magkakaroon tayo ng kagalakan sa ating mga puso at higit sa lahat, mapapabanal yung ating buhay at magkakaroon tayo ng buhay na gaya ni Kristo na gagawa sa kanyang gawain. Prayer and faith will do wonderful things. The word must be our weapon of warfare. Alam natin na araw-araw tayo ay nakikipagbuno. Hindi kasi yung ibang tao yung kalaban natin, kundi tayo mismo sa ating mga sarili ay nakikipaglaban sa ating mga gusto na hindi naman kalooban ng Panginoon, pero ginagawa pa rin natin. Kaya nga sabi dyan, na yung salita ng Diyos lamang ang ating weapon sa ating pakikipaglaban. Kasi nga, di ba, nung si Kristo ay tinukso ng kaaway, ang salita na kanyang ibinato sa kaaway is, it is written. Kailangan talaga ay nasusulat. Kaya kailangan i-exercise natin yung prayer and faith kasi ito yung magbibigay sa atin ng mga dakilang bagay na hindi natin naiisip na magagawa pala nito. Kaya sabi dyan, faith must be mixed with our prayers. So mga kapatid, ito pala yung dapat nating i-exercise. Yun na nga, sabi ko kanina na yung pananampalataya talaga ay kailangang kasi nga, 'di ba, yung pananampalatayang may paggawa, ito yung nagpapabanal sa buhay at ito yung dapat i-mix sa atin, sa ating mga panalangin. The people of God must move understandingly. They should not be satisfied until every known sin is confessed. Then it is their privilege and duty to believe that Jesus accepts them. So, ito mga kapatid, tayong mga naglilingkod sa Panginoon, nawa maintindihan po natin ito, na huwag tayong manatiling kino-confess mo lang yung kasalanan mo pero walang pagbabago. Our privilege at duty na rin natin na mananampalataya sa Panginoon, natatanggapin niya tayo at sa pamamagitan nun, mababago yung ating ugali. Kapag pinagkaloob na natin sa Panginoon ang lahat ng bagay, sinasabi dito na tatanggapin niya tayo at tutulungan niya tayong ma-overcome ang ating mga kahinaan. Let not your daily labor keep you from this. Take time to pray, and as you pray, believe that God hears you. So, minsan tayo nananalangin, di ba mga kapatid? Nakakalimutan nating na yung Panginoon pala ay nakakarinig sa lahat ng ating panalangin. Kahit yung pinapanalangin natin ay hindi niya kalooban, naririnig niya yan. Kaya kailangan wag nating kakalimutan na yung pinanalangin natin ay samahan natin ng paggawa. Nanalangin kang umulan, di ba? So, sa pinanalangin mo sa Panginoon na umulan, syempre ikaw, ano yung gagawin mo para papaulanin talaga ng Panginoon yung lugar nyo? So, isa din po itong halimbawa sa atin na kung tayo ay manalangin, ay kailangang manampalataya tayo na kanyang didinggin at higit sa lahat, gagawa tayo ng mga bagay para dinggin tayo. Kasi hindi pa tayo humihingi, dininig na po tayo ng Panginoon kasi nakakaalam na po siya sa ating mga hiling. Kaya nga sabi dyan, have faith mixed with your prayers, you may not at all times feel the immediate answer. So, minsan sa pananampalataya natin na minimix nga sa ating panalangin, pero sinasabi dyan na hindi sa lahat ng oras ay matatanggap mo agad yung panalangin mo, yung hinihiling mo sa Panginoon, kasi tayong mga tao gusto natin instant, dandyan na, di ba? So, sa paghihintay sa panalangin na ninanais natin, ay dito hinuhubog yung karakter natin, kung papaano tayo magkaroon ng pasensya, dahil ang paghihintay, ito po yung simbolo ng para lumago tayo sa pananampalataya, para lumago tayo sa biyaya. Kaya kung ang pananampalataya natin ay hinaluan ng ating mga panalangin, hindi tayo aasa na diringgin agad yung panalangin mo, kundi kailangang maghintay ka na sasagutin ito.
Kasi unexpected na paraan na hindi mo inaasahan na sasagutin ka ng Panginoon. Sinasabi pa dito, confound not faith and feeling together, they are distinct. So kakaiba po minsan tayong mga tao, di ba? Hindi tayo hindi tayo founded sa faith. Kasi sa feelings tayo naka-founded. Kaya tayo nasasaktan, kaya tayo nabibigo. Kasi yung panalangin natin, idinadaan natin sa pakiramdam. Yung feeling natin na tayo ay manalangin at ninanais natin na didinggin niya tayo. Pero sabi dyan, na kailangan yung pananampalataya natin and feelings, wag mong haluan ng feelings yung pananampalataya. Kasi the faith is faith and works only talaga. Wag mong haluan ng feelings kasi baka masaktan ka. At sila po ay separate lagi talaga mga kapatid. Prayer and faith lay hold of God's power. So ito po yung dalawang kamay na hahawak sa kapangyarihan ng Diyos. True faith and true prayer, how strong they are. So ito po yung napakalakas na hindi natin iniisip na napakadakila yung nagagawa ng tunay na pananampalataya at tunay na pananalangin. They are as two arms by which the human suppliant lays hold upon the power of infinite love. So ito po yung dalawang kamay na hahawak sa mga pangako ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Thus, instead of our own way, it leads us to choose His way. So, instead na pipiliin natin yung gusto natin, yung paraan natin, pero hindi natin alam na yung mga bagay na minsan nadi-disappoint tayo, ito pala yung pinapahintulot ng Panginoon sa atin para ma-lead niya tayo, para mapanguluhan niya tayo ng kanyang paraan. Kasi hindi the ways, God's way is higher than our own way. Kaya wag tayong umasa sa ating mga sariling paraan, baka tayo ay masaktan. Kaya kailangan talagang asahan natin yung paraan ng Panginoon para dun tayo naka-founded, dun tayo nakatingin. At hindi na tayo expect pa ng ating mga pansariling paraan. Our lives are to be in harmony with our petition. So, sana makita sa buhay natin kung ano yung pinapanalangin natin. Bring your lives into harmony with your petitions according to your faith, be it unto you. So, sa pamamagitan ng pananampalataya, dininig po tayo ng Panginoon. At mas lalo tayong didinggin ng Panginoon kung ihahaluan natin ito ng paggawa na makikita sa ating buhay yung ating pag-ugnayan sa Panginoon, yung ating mga panalangin. Dahil napaka-epektibo po yung pananampalataya at panalangin na may paggawa. At God accepts the prayer of faith. So ito po yung tinatanggap ng Diyos. The humble, intelligent prayer of faith that comes from unfeigned lips, it wholly acceptable to God. So kapag tayo ay nananalangin, humihiling tayo ng mga bagay na ninanais natin, kailangan talagang magpakumbaba tayo mga kapatid sa ating mga sarili na merito lamang ni Kristo yung makikita sa ating buhay. At kung hindi man tayo agad-agad didinggin ng Panginoon, ay ipasalamat pa rin tayo kasi at least hiniling natin, sinabi natin yung hiling natin sa Panginoon. Kasi siya po yung nakakakita sa mga bagay na mangyayari kung didinggin niya o hindi yung panalangin natin. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, thou wilt not despise. So, ninanais ng Panginoon na tayong mga tao humihiling sa Kanya, kailangan magsakripisyo. Hindi po yung sakripisyo na parang pasan mo yung daigdig, mga kapatid. Ang sakripisyo na tinutukoy dito is na kailangan mong maghintay, na kailangan mag-build sa'yo yung character na may patient, love, joy, mga kapatid. At sinasabi dyan na have a broken spirit, di ba? Na parang bagbag yung puso mo, na humihiling sa Panginoon para ikaw ay didinggin niya. Press your petitions in faith. Ask in faith, wait in faith, receive in faith. So ito po yung ninanais ng Panginoon sa atin na kung tayo hihiling, tayo hihingi sa Kanya, may pananampalataya. Maghintay na may pananampalataya at matatanggap natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi ang lahat ng bagay kapag hindi sa pananampalataya ay kasalanan. So ito po yung tandaan natin,
Dayon, sabi dito, wrestle with the heavenly agencies until you have the victory. So, makipagbuno tayo sa ahensya ng langit until na makamit natin ang tagumpay. Kasi sa sarili natin mga kapatid, hindi natin alam kung nadagumpay po ba tayo o hindi. Kasi may mga bagay tayo yung pinagsisisihan, pero nagagawa pa rin natin, di ba? So, yung ating sarili ang nakikipagbuno. Kasi nakikipagbuno tayo sa ating sarili, sa ating mga gusto, sa ating mga paraan, nais natin, pero hindi pala ito kalooban ng Panginoon. Alam natin yung kalooban niya, pero hindi natin nasusunod dahil mas pinipili pa natin yung sarili nating kaligayahan. Kaya kailangan tayong makipagbuno hanggang makamit natin ang tagumpay. God answers the prayer of faith with power. So ito po yung sagot ng Diyos na yung panalangin natin na may pananampalataya, na may kapangyarihan. Power will come from God in answer to the prayer of faith. So ito yung kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos na sasagutin ng Panginoon. Understand the science of prayer. So maraming hindi nakakaintindi ano pa ba yung siyensya ng panalangin. Prayer and faith are closely allied. So wag po nating pakawalan o wag po nating ihiwalay ang pananalangin na may pananampalataya kasi sila po ay partner talaga mga kapatid. So, in the prayer of faith, there is a divine science. So, may banal na siyensya o may mga dakilang bagay na mangyayari sa atin kung ang ating mga panalangin ay hahaluan ng pananampalataya. Next is private prayers sustain the soul life. Napaka-effective po mga kapatid itong pribadong panalangin kasi may mga hiling tayo sa Panginoon na hindi natin dapat sabihin sa maraming tao, kundi between our own soul and Jesus only. And God through Jesus, mga kapatid. Kaya nga sabi diyan, the private prayer sustain the soul life. Ito po yung, kasi nga diba, the prayer is the breath of life. Kung hindi ka hihinga, patay ka. So, kailangan yung spiritual natin, kung walang panalangin, totally mga kapatid, buhay ka pa, pero inuuod ka na kasi patay ka na, ang payat-payat mo na, no? Kaya nga sabi dyan, prayer is a necessity for it is the life of the soul. So ito po yung buhay ng kaluluwa. Kaya wag na wag po nating kakalimutan na ang panalangin ay napakahalaga sa ating buhay. Family prayer, public prayer have their place, but it is secret communion with God that sustains the soul life. So lahat ng mga panalangin sa pampubliko, sa pamilya ay napakahalaga. Kaya wag na wag nating kakalimutan ang isang pribadong panalangin na ang magsasalita between you and God only. Kasi itong sikreto natin sa Panginoon, lahat ng ating bigat sa loob, na sa ating mga personal problems, dapat sabihan natin ang Panginoon, siya lang ang nakakaalam. Kasi nakikita niya na sa puso natin kung ano yung problema natin kahit hindi natin sabihin. Kaya tandaan natin na wag natin kakalimutan ang sikretong pananalangin. Asking in faith brings rich blessings. So, ang ating pananampalataya, kapag ito ay hinaluan ng ating paghingi, kung tayo hihingi sa pamamagitan ng pananampalataya, ito po'y magdadala sa atin ng mga dakilang pagpapala. So, we do not enjoy the fullness of blessing which the Lord has prepared for us because we do not ask in faith. So, minsan tayo ay nagmamadali sa mga bagay na hinihiling natin, pero hindi ito dinidinig ng Panginoon kasi hindi natin hinahaluan ng pananampalataya. So, parang sa akin, sa buhay ko mga kapatid, personally, gusto kong mamadaliin yung mga bagay. Pero, pinaintindi sa akin ng Panginoon na sa pamamagitan ng paghihintay, dito pinoprocess niya kung paanong magtiwala. Paanong lumago sa biyaya sa pamamagitan ng paghihintay. Kasi kapag hindi tayo marunong maghintay, wala tayong pasensya, mawawala yung pananampalataya natin kasi dito binibuild ng Panginoon yung faith natin, yung pananampalatayang meron tayo. Kaya kailangang i-ask natin sa Panginoon na pagkalooban tayo ng pananampalatayang hindi nagmamadali. Faith claims the blessings before it is realized and felt. So, matatanggap po natin ang pananampalataya o ang mga pagpapala sa pamamagitan ng pananampalataya bago natin ma-realize o maramdaman. Kasi 'di ba minsan tayong mga tao nag-aano tayo sa ating build tayo ng faith in our own feelings, pero hindi pala 'yun maganda. Kaya nga sabi diyan, true faith lays hold of and claims
the promised blessings before it is realized and felt. So, ang tunay na pananampalataya ay hindi hahawak sa pakiramdam. Kasi nga, feelings is not faith. So, tandaan natin, kung tayo nananampalataya, wag nating iugnay sa ating pakiramdam dahil ang pananampalataya ay iba sa pakiramdam. Kaya nga, ang tunay na pananampalataya ay hahawak sa pangako ng Panginoon kahit hindi po ito agad-agad sinasagot. Do not falter if no immediate answer is given. So, wag kang mainip, wag kang mapikon, o wag kang magmadali kung ang panalangin mo ay hindi agad dinidinig o hindi agad binibigay sa'yo. Be not afraid to trust God. Minsan tayong mga tao, as a human, mga kapatid, natatakot tayong magtiwala sa Panginoon. Baka tayo, kung mabigo tayo, mawawalan tayo ng tiwala. But sabi dito, be not afraid to trust God. Kaya nga, God is too wise to hear and too good to withhold any good thing from His saints that walk uprightly. Kapag tayo ay naging tapat na lalakad sa Kanyang katwiran, at ang Diyos ay talagang didinig sa ating mga panalangin kung hindi tayo nagmamadali, at lahat ng ating hinihiling, hindi pa natin sinasabi, ay nakakaalam na po siya. Kaya kailangan na isipin natin na ang Panginoon ay didinig sa ating mga panalangin sa paraan na hindi natin inaasahan. Kaya huwag tayong mawala ng pananampalataya. Kailangan tayong maging tapat na lumakad na naayon sa Kanyang kalooban. Pray, then leave the result with God. So, sa atin, yung part natin, sinabi kanina na yung parte lang natin ay magtiwala at manampalataya. At ipagkaloob na sa Panginoon yung resulta sa ating panalangin. Kung didinggin niya po ba ito o hindi. Work in faith and leave results with God. So, ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin na kailangan yung pananampalataya natin ay makita sa ating mga gawa at ipagkaloob na natin sa Panginoon yung resulta ng ating paggawa. Kasi nga, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, ay didinggin niya po tayo, kahit na hindi agad sinasagot yung panalangin natin, pero dinidinig niya tayo. Siya po yung nakakaalam, hindi pa natin sinasabi. Kaya tayo ay gumawa na may pananampalataya at iwan na natin sa Panginoon ang resulta ng ating panalangin. Then, pray with confidence. So, ito po yung nais din ng Panginoon, na manalangin tayo na may kumpiyansa, na may confidence. It is our privilege to pray with confidence. So, pribilehiyo po natin kasi isa po itong paraan na binigay ng Panginoon para masabi natin yung ating mga problema, yung ating mga kahinaan, yung ating mga gusto, ninanais sa buhay, na nais ng Panginoon na ipagkaloob niya din sa atin. Pribilehiyo natin na may kumpiyansa tayong ihiling sa Kanya. Kagaya na lang ng may kaibigan ka, 'di ba? Hindi ka nahihiyang sabihin sa Kanya kung ano yung gusto mo kasi alam mong didinggin ka niya at alam mong bibigyan ka niya. Pero ito nga, yung mga bagay na hinihiling natin, minsan hindi dinidinig kasi alam ng Panginoon na baka mapahamak ka pa kung dininig niya yung panalangin mo. Kaya nga sabi dyan, Jesus is as willing to listen to prayer today as when He was on earth. So, when Christ is nasa mundo pa, siya po ay talagang handang, He is always willing to listen to prayer, mga kapatid. Until now, while Jesus Christ is nasa most holy place, siya po yung merito natin. Naririnig niya po naririnig ng Ama ang ating panalangin sa pamamagitan ni Kristo. Kasi kapag tayo nananalangin, 'di ba, sa end ng prayer natin is in Jesus name. So, sa pamamagitan ni Kristo, maririnig ng Ama ang ating panalangin. Kaya lahat ng hinihiling natin, nawa ay makita sa buhay natin yung ugali, yung karakter ni Kristo. Kasi siya lang naman po yung ating tagapagligtas. Siya po yung merito natin na para maging katanggap-tanggap yung ating mga hinihiling. So, He is as willing to listen to the prayer of faith as when He walked visibly among men. So, handa po talaga ang ating Panginoon na dinggin ang ating mga panalangin na may pananampalataya. At lalong-lalo na kapag tayo ay lumalakad sa Kanyang kalooban. The prayer of faith express the simple wants of the soul. So,
Sa simpleng paraan ng ating panalangin na may pananampalataya, ipagkakaloob ng Panginoon yung mga ninanais ng ating kaluluwa. Kasi the prayer is the breath of the soul, di ba? So the prayer that comes from an earnest heart, this is the prayer of faith. So yung panalangin po na nanggagaling sa bagbag na puso, sa pusong mapagpakumbaba, ito yung panalangin na may pananampalataya. So, prayer moves God to action. So, yung panalangin pala natin, ito yung magbibigay sa Panginoon na kailangan niyang dinggin ito. Yung pananampalataya natin, yung panalangin na may pananampalataya. By your fervent prayers of faith, you can move the arm that moves the world. So, napakaganda po yung halaga talaga ng pananampalatayang panalangin na may pananampalataya. Ito yung kumikilos na sa gawain ng Panginoon sa buhay natin, kung paano niya didinggin tayo. He that can do marvelous things will regard the contrite prayer of faith from the humblest of His children. So, ang Panginoon po ay gagawa ng mga dakilang o kagilagilalas na mga bagay o mga magagandang mga bagay kapag tayo ay humihingi sa Panginoon sa panalangin na may pananampalataya, na may bagbag na puso at may pagpapakumbabang mga anak niya. So kung natanggap natin ang Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas, huwag nating kakalimutang manalangin na may pananampalataya, kasi mas diringgin ng Panginoon, lalong-lalo na kapag gumagawa tayo sa kanyang kalooban. God cannot answer prayers that are not asked. So, ang Panginoon po, kapag hindi mo hiniling sa Kanya, syempre, hindi niya yan didinggin. O hindi niya yan ibibigay sa'yo. Kailangan, kung manalangin tayo, kung maaari, specific mga kapatid, lalong-lalo na kapag nasa punto ka na nais mo yung isang bagay na ito, kailangan mo sabihin sa Panginoon, specific mo ano yung hinihiling mo sa Kanya. Lalong-lalo na kapag kinakausap mo ang Panginoon na ikaw lang mag-isa, na sa pamamagitan ng panalangin. Kaya hindi niya sasagutin yung prayers mo kung hindi mo to hinihiling sa Kanya. So we must have the continual light that comes from God. So Christ is ever sending messages to those who listen for His voice. Did we not thus ask? So may mga bagay tayong hinihiling, may mga bagay tayong ninanais, pero hindi natin hinihiling sa Panginoon, kasi nga, di ba sabi, na kapag hinihingi ka, kahit hindi mo sabihin, siya ay nakakaalam na. Pero kahit nakakaalam ang Panginoon, hindi niya yan sasagutin, lalong-lalo na kung hindi mo pinapanalangin. So, we must have the continual light that comes from God. Then, Christ is ever sending messages to those who listen for His voice. Tayo po talaga ay didinggin ng Panginoon kung atin pong ipinapanalangin ng isang bagay na ating hinihingi. The prayer of faith prevails against Satan. The prayer of faith is the weapon by which we may successfully resist every assault of the enemy. So yung panalangin pala na may pananampalataya, ito po yung kasangga o ito yung ating sandata kung tayo po ay tinutukso ng kaaway. The prayer of faith will baffle his strongest efforts. So, isa din po itong paraan ng Panginoon para malabanan natin ang napakadakilang mga pakana ng kaaway na napakalakas na hindi natin kayang talunin sa ating mga sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng panalangin ay didinggin tayo ng Panginoon. Then, prayer not lost, even if not answered as we expect. So, ang ating panalangin na hindi dinidinig, hindi po ito winawalang bahala ng Panginoon. Kasi meron siyang sagot na hindi nauugnay sa ating paraan. Kaya maghintay lamang tayo sa Kanya kung ano po yung kanyang didinggin. Kasi nga, the prayer of faith is never lost. Kasi yung panalangin, na alam mong may pananampalataya ka sa panalangin na ito, ay hindi po mawawala. Ito po inaayon sa kanyang kalooban. At lalong-lalo na kapag hindi niya ito dininig agad, may exact na time. May God's immediate time. Meron siyang perfect timing na sagutin yung prayers mo. The Comforter comes in answer to the prayer of faith. So, yung atin pong tagapagligtas, which is our Comforter, ay sasagot sa ating mga panalangin sa pamamagitan ng pananampalataya.
The Comforter will be sent in answer to the prayer of faith. So ito na nga po, sasagutin po talaga tayo ng Panginoon kung magpapatuloy po nating ipanalangin ang isang bagay na may pananampalataya. Hindi lang po panalangin na isang beses, dalawang beses, kundi ipanalangin mo, ihiling mo yun sa Panginoon until nasasagutin ka niya. Kaya nga mga kapatid, sa ating conclusion ngayon, na kailangan sa ating pananalangin ay kailangang ihiling natin sa Panginoon na may pananampalataya at iugnay natin sa ating mga gawa yung ating mga hinihiling sa Panginoon. Para hindi naman po masayang yung kanyang, hindi naman masayang yung panalangin natin, kasi sa harap ng Panginoon, yung ating mga panalangin, hindi talaga yan masasayang. Tayo lang minsan nag-iisip na parang nagdadalawang isip tayo na dinidinig ba ng Panginoon yung panalangin ko? So, kung alam mong hindi pa dinidinig yung panalangin mo, ipanalangin mo pa yun. Until na didinggin ito. Kaya mga kapatid, hanggang dito na lamang po ang aking message. And once again, happy midweek sa ating lahat.